Yo, what's up guys? For today's vlog ay ipakikita ko sa inyo yung mga kaganapan habang kami ay nakaangkoray dito sa gitna, dito sa South Africa, at dahil naghihintay pa rin kami ng schedule para dumikit sa puerto. At habang kami ay naghihintay ng schedule ay ito ang aming ginawa. Ang una naming ginawa ay naglinis kami ng LT cooler at tulong-tulong kami ng mga kasama kong opisyal sa paglilinis. At dahil dalawang cooler ang aming lilinisan na inabot kami ng 2 araw bago matapos ang isang cooler. At kinakailangan namin kuskusin ng brush yung dumi. At ginagamitan din namin ng fresh water habang nililinisan ang mga cooler. The next day. At nang matapos na kami maglinis ng 2 LT cooler ay ito ang sumunod namin ginawa. Ang maglinis ng casket tank, at katulad ng aming nakasanayan ay tulong-tulong ulit kami sa paglilinis hanggang sa matapos ito. The next day. At nang matapos kami maglinis ng casket tank ay nagpalit kami ng lube oil filter sa generator. Dahil naka-schedule na rin palitan para sa susunod na service ang generator ay bagong palit at malinis na ang mga filter. Ito ang isa sa mga ginagawa namin na maintenance sa mga generator dito sa barko para mapanatili at maayos at smooth ang takbo ng aming mga generator. At dahil matagal pa ang schedule ng aming dikit sa puerto ay nakakapag-maintenance kami ng maayos at hindi kami nagmamadali na matapos agad ang isang trabaho. Ganito lang naman ang aming trabaho dito sa barko. Minsan ay paulit-ulit lang ang aming ginagawa hanggang sa matapos ang aming kontrata dito sa barko. At sa sumunod na araw ay nagumpisa na kami maglinis ng aming mga cleaning area bilang paghahanda sa nalalapit na pagdikit ng aming barko. Upang sa ganon, just in case na may umakyat na port authority sa aming barko ay malinis ang buong engine room. Ito ang isa sa mga kadalasan na ginagawa namin bilang isang ratings dito sa barko, ang mag-maintain ng kalinisan sa buong engine room. Bilang isang ratings dito sa barko ay hindi ka pwede magsawa sa iyong duties and responsibilities. Dahil dito sa barko, bawat rank ay may kanya-kanyang responsibilidad. At dahil sa matagal kami naghihintay para makadikit ay dito na kami nag-Christmas sa gitna ng dagat. At buti na lang mga kabuhay barko, may internet kami na malakas ang signal at meron kami communication sa aming mga pamilya. Habang kami ay nagsiselebrate ng aming Christmas dito sa barko, hindi man ganun kasya ang Christmas dito sa barko ay kahit papaano nagkaroon pa rin kami ng pagkakataon na mag-celebrate. Dahil iba pa rin ang kasama ang pamilya na nagsiselebrate ng Pasko. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets At pagkatapos nga namin magkainan ay naisipan ng mga kasama ko mag-videoke. At dahil dito sa company namin ay zero alcohol at mahigpit na ipinagbabawal ang alak on board. At syempre kailangan naming sumunod sa policy ng aming company, mga kabuhay barko. At maya-maya nga ng konti ay nagpalaro na sa amin ang aming kapitan at syempre may premyo, mga kabuhay barko. Dikit ba sa busayan? Parang hindi naman ah. Yung busa ba yung pula? Hindi ba yan? Sama naman yan. O yan, yan. Ayun, yun! Tuwa na ako, tuwa. Hipuman, baga. O kasama na rin yung anim na kukuha. Tuwa. Tapos 2 sabon, may lax pa ron. May sumo ka, may sumo ka. Sama mo na lang ang tuna. Ay, grabe, nawasak. Nawasak. Oy! Malapit na! At 29 and I find myself wondering what did happen to the
last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.